Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Crisis the Answer Online Sunday Service. Sadyang nagagalak po ang ating Panginoon at muli ay kayo'y nanonood sa oras na ito at naglaan ng panahon para sa kanyang lingguhang gawain. Ngunit bago po ang lahat, narito po si Brother Hernani upang pangunahan po tayo sa ating panalangin. Nanyan ka pong lahat na yumuko at manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras nito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa buhay at sa kalakasan ng bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa proteksyon at sa patuloy na pag-iingat mo sa aming Panginoon. Lord God, kami po'y nagpapasalamat, Lord, sa pribilehiyo ng muli ikaw yung mabigyan namin ng kapurihan at maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, itinataas po namin ang gawain ito, Panginoon. Tulungin niyo po ang aming tagapagsalita, Panginoon, na maihayag ang inyong salita, Panginoon, na maayos at ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Tulungin niyo din po ang aming mga kapatiran, Panginoon, na maunawaan, Panginoon, at mai-apply ang lahat ng matututunan namin mula sa inyo sa araw nito, Panginoon. Lord God, tinataas din po namin ang aming mga kapatiran na nakakaranas ng problema, Panginoon, o nasa banig ng karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na nangyayari ito dahil alam po namin na may layunin ka sa buhay nila, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang aming great healer, Panginoon. Ikaw ang aming tagapagbagaling, Panginoon. At naniniwala ako na gagaling sila in Jesus' name, Panginoon. Lord God, i-bless niyo po ang bawat isa. Kayo na po ang bahalang mag-ingat at maggabay sa amin sa araw na ito. All of this we ask. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All their treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God.
There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Ayo, ayo, ayo. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal.
Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon. Puso ko ay taging sa'yo magmamahal. Sa habang panahon. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Kumusta na po kayo? Welcome to our Bible study of Christ is the Answer. Tayo po ay magsimula na. Manalangin po muna tayo. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sinasamba namin ang iyong pangalan. O Diyos sa dakila, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ibinigay mo itong sa amin na kahit virtually po lamang, Panginoon, kami makapag-aral ng sama-sama ng inyong salita at dalangin namin na kami po ay tulungan ninyo na maunawaan ito at maisabuhay ito sa aming araw-araw na buhay, Panginoon. Kayo po ang magpala ng gawaing ito. Ikaw lamang ang maitaas at wala ng iba. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Kumusta na po ba? So, ang ating pag-aaralan po ngayon ay pinamagatang spiritual warfare o ito yung tinatawag daw nilang laban ng hindi nakikita or the unseen war. Ngayong panahon pong ito ay meron tayong alam na mga gera o mga war o digmaan katulad po nung sa Afghanistan at hindi lamang po yun ay marami pa pong ibang katulad ng pakikipaglaban natin sa COVID at marami pa pong mga problema or kung ano pa. Ang pinaka layunin po natin ngayon ay magkaroon po tayo ng mas malinaw na kaunawaan tungkol sa spiritual warfare, kung ano ba ito, kung ano ba ang dapat nating ginagawa, ano ba ang sinasabi ng Biblia para dito, at ano ba ang ibinigay sa atin ng Panginoon kung tayo man ay kumakaharap sa spiritual warfare. So, ayan po. Kaya, pinamagatan po iyang spiritual warfare o yung the unseen war. Ayan. Sabi po sa katanungan dyan, ikaw ba ay mananampalataya ni Hesukristo? Kung ang iyong sagot ay oo, isang magandang sagot yan. Ang ibig sabihin ay tinanggap na natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kaya tayo ay nananampalataya na siya ang ating Diyos, tagapagligtas, manunubos. At dahil doon, ang Panginoon na ang nabubuhay sa atin. Hindi yung ating dating sarili. Kumbaga, nung tinanggap natin ng Panginoon, tayo ay na-born again. Kaya we are living in the Spirit. And ang isang kaagapay niyan ay tayo ay laging nasa digmaan o labanan. Hindi sa physical, pero ito yung laban ng hindi nakikita o yung tinatawag nating spiritual warfare. Ayan. So, meron po tayong kalaban na hindi natin nakikita. Parang COVID lang, ang virus, COVID virus o ang coronavirus 19 ay hindi natin nakikita. Pero, ito pong ating kalaban sa ating spiritual warfare ay mas matindi. Pag-aaralan po natin yan. So, sabi po dyan,
ang di nakikitang labanan. Ang bawat Kristiyano ay nasa digmaan sa hindi nakikitang kalaban. Digmaang spiritual, hindi po ito labanan ng dugo at laman, kung hindi ito po ay spiritual. We are in a battle, spiritual battle every day. As Christians, actually po, meron tayong dalawang dimension ng ating buhay Kristiyano. Merong physical at merong spiritual. Sa physical na, tinatawag nating natural realm o yung physical, ito po yung ating nakikita, nadarama, naririnig, nahahawakan, na-observe. Pagdating naman po sa spiritual ay hindi natin nakikita. Tandaan po natin, tayo po ay binubuo ng katawan, espiritu at kaluluwa. Ang ating pong Panginoon ay tinanggap natin ang kanyang Espiritu Santo nung tayo po ay sisuko natin ang ating mga buhay sa kanya. So balik po tayo. Ang sabi po dyan, tayo ay mga kawal ng Panginoon. Wala naman akong baril, wala naman akong training sa paggapang o sa mga military tactics. Hindi naman po sa ganon. We are spiritual warriors of Christ. Paano po yun nangyari? So sabi po natin kanina ay may dalawang kingdom o may dalawang realm sa natural o yung likas na kaharian at yung spiritual. Pagpa sinabi nating natural or likas na kaharian, ito po yung mga pwedeng bansa, pwedeng samahan, pwedeng barangay, pwedeng mga, ang tawag dito, pwede po siyang bayan o lalawigan. Sa atin po, meron pa pong mga bansa na meron po silang mga hari, may mga reyna pa, may monarchy pa po. Sa atin po, meron tayong pangulo, sa ating mga barangay, may kapitan. So yan po ay matatawag na physical o likas na kaharian. Yung spiritual kingdoms po ay may dalawang klase, may dalawang spiritual kingdoms. Ito po yung kaharian ng Panginoon at ang kaharian ni Satanas. So, ang tanong po dyan, saan po tayo? Dito po sa dalawang kingdom na to, hindi po natin pwedeng sabihin, ay, wala akong pinipili dyan. Neutral lang ako, hindi po pwede yon. Dapat po, kung hindi ka sa Panginoon, kay Satanas ka. Kung hindi ka kay Satanas, sa Panginoon ka. Ayan po, anong kingdom po tayo nabibilang? Anong kaharian tayo nabibilang? Sabi po sa unang 1:5-19, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. Mamaya po malalaman natin bakit. Sinasabi po dyan, ang mundo o ang sanglibutan ay nasa impluensya pa o nasa kontrol pa ng dyablo. Yan po ay nasusulat sa salita ng Panginoon. Target ni Satanas ay ang mapanatili ang kanyang kontrol sa mundo, yung kanyang impluensya sa sanglibutan. Yun ang gusto niya. Kaya ano po ang ginagawa niya? Inaatake niya ang mga Kristiyano para bumalik sa kanya. Kasi yung mga wala sa kaharian ng Panginoon ay nandun na sa kaharian niya. So, sino po yung pinupuntiryan niya ngayon? Yung mga nasa kaharian po ng Panginoon. Ito po yung mga Kristiyano, tayo po yun. So, tayo yung inaatake ni Satanas, tayo ay nililinlang, tayo ay, kumbaga ay binabalik pa sa dating sa kanya, pero tayo po ay niligtas na ng Panginoon. At bawat aspeto po ng ating buhay ay inaatake ng kaaway. Kaya dapat po maging conscious tayo, maging aware tayo kung ano po ang dapat nating gawin. Ayan po. Paano po ba nagsimula itong labanang ito? Kung natatandaan niyo po, ito po yung nasulat sa salita ng Panginoon. Si Lucifer po ay isa sa mga anghel na nilikha ng Panginoon na napakaganda. Kaya lang po si Lucifer ay nagkaroon ng pagkainggit. Siya po ay nagpasya na agawin ang kaharian ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos. Kaya po siya ay syempre po hindi siya mananalo sa Panginoon. Yan po ay makikita sa Isaiah 14:12-17 at Ezekiel 28:12-19. So ang nangyari po kay Lucifer ay pinalaya siya sa langit at meron pong mga anghel na sumama sa kanya. Ito yung mga tinatawag nating fallen angel. Sila po ay pinalaya sa langit at sila po ay nagtayo ng kaharian saan?
dito po sa kalupaan, sa mundo, sa sanglibutan. Kaya ang impluwensya po ng kaaway o ni Lucifer ay malakas dito sa mundo kung saan nandito pa po tayo. Si Lucifer po ay ang tinatawag nating Satanas ngayon at yung mga demonyo, ang mga anghel niya ay ang mga tinatawag natin pong demonyo. So mga kampon ni Satanas, ayan po. So, ang tanong ulit, saan tayong kaharian? Kaharian ni Satanas o kaharian ng ating Panginoong Hesus? Ang demonyo ay maaaring sumapi sa tao. Nagpapahirap ito, nagkokontrol, at maaaring gamitin ito ang tao sa kasamaan. Nangyayari po yan. Yung mga nasa kingdom na niya, yung nasa kaharian na niya, yun po ay kontrolado na niya. So, ang pinupuntirya niya po ay tayong mga Kristiyano. Pero wag po kayong matakot dahil kasama natin ang Panginoon sa ating labanan. At hindi niya po tayo iniwan, lagi niya iniiwan, lagi natin po siyang kasama at binigyan niya po tayo ng sandata na makakapagpanalo po sa atin. Actually po, ang labanan na yan ay pinanalo ng ating Panginoon. Nung siya po ay binigay niya ang kanyang buhay, tinanggap niya na lahat ng sakit at parusa, at kahiyaan nung siya ay napako sa krus. Para kanino po? Para sa atin. Na panalunan na po ng ating Panginoon at nang siya po ay muling nabuhay. Bakit po meron pa rin tayo mga ganito? Siyempre po, si Satanas ay actually pa alam niya po kasing talunan na siya. Alam niya ang kanyang kahihinatnan, ang kanyang future. Sabi nga po nila, si Satanas ay mahilig manlinlang. Ang gagawin niya po, ipapaalala yung nakaraan natin. Ang gawin daw po natin, ipaalala natin sa kanya ang future niya. Dahil nasusulat at alam niya siya ay talunan. Ang kanyang doomsday ay malapit na. So balik po tayo doon. Dahil po alam niya na talunan na siya, nangahatak pa siya ngayon ng mga makakasama niya, na mga Kristiyano o mga tao na masasama niya sa kanyang kaharian. So, yan po ang ating labanan. So, ang nangyari po, ang spiritual warfare po ay may tatlong larangan o may tatlong aspeto na nararanasan po natin. Yung una po ay yung spiritual warfare between Christians and the world, mga Kristiyano at ang sanlibutan. Dahil tayo po ay hindi taga rito sa lupa. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, tayo po ay naging citizen na ng langit. Kalaban natin po ang sanlibutan. Nabanggit po yan sa John 15:18-27. Ang pangalawa po, ito po ay nararanasan ng bawat isa sa atin. Ang spiritual warfare ay sa atin mismo, sa loob natin, in our flesh, between our flesh and our spirit. Remember, we are made of body, flesh, spirit, and soul. Ang naglalaban po, the struggles that we experience bilang mga Kristiyano, the warfare there is between our flesh and our spirit. Ang awang spirito po natin na pinangunahan ng ating Panginoon ay talagang gustong sumunod sa ating Panginoon sa kanyang salita. But the flesh ay kumakawala po yung mga ganon. So that is also a spiritual warfare. Ang pangatlo naman po ay spiritual warfare between believers or Christians and the forces of evil spirits. Yung mga iba po ito, yung mga ginagawa ng evil spirits ay nilalabanan po natin yan sa ating spiritual warfare. Paano? So malalaman po natin mamaya anong ginagawa natin, anong sabi ng Biblia patungkol dito. So pag-aaralan po natin yan maya-maya. Ayan po. Sabi po dyan, bawat Kristiyano ay sangkot sa labanang ito. Hindi ako kasama dyan. Hindi ko naman alam yan. Nung tinanggap po natin ang Panginoon, kasama po tayo dito. Hindi pwedeng neutral. Parang it's either black or white. Saan ka ba? Sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ni Satanas? Kung ikaw ay Kristiyano, sinasabi mo, ikaw ay sa kaharian ng ating Panginoon. Sabi po sa John 10:10, dumating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay, at manira. Ang magnanakaw pong ayan ay si Satanas. Pero naparito po ang Panginoon. Sabi niya, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Yun po ang dulot ng ating Panginoong Hesus. Pero ang Satanas, paninira, pamumuksa, pagpatay, pagnanakaw ang kanyang ginagawa. Ninanakaw niya ang future ng mga tao na pwede na tinatawag ng Panginoon na sumamba sa kanya.
Ayan po. Sabi po sa ikalawang Korinto 10:3-5, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Napakaganda pong description kung paano po ginagawa ang spiritual warfare, ang spiritual na labanan nating mga Kristiyano. Tandaan po natin yan. Mamaya po babanggitin natin ulit yan. Ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laman at dugo at ang ating mga sandata ay hindi mga baril or kanyon or kung ano man. Ito po ay ang ating sandata ay ang kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoon. At napakaganda po ng sinabi na sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Ayan po. At ang pinakahuling phrase po dyan ay napakaganda rin. Binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. That's the key word there. Ang soldier, ang warrior ni Christ ay dapat marunong sumunod sa Kanya. Nagsisimula po yan sa ating mga kaisipan. Ayan po. Next, isa pa pong pahayag sa Biblia na nagsasabi o nagde-describe po tungkol sa spiritual warfare or labanang espiritual. Sabi po sa Efesos 6:10-13, ang bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan, gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat, dito po na-identify na, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos, para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban, at pagkatapos ay ng pakikipaglaban ay mananatili pa rin kayong matatag. Malinaw pong nabanggit dyan na tayo ay binigyan ng sandata ng Panginoon upang talunin ang kaaway, ang mga dyablo, ang mga masasamang espiritu. Actually nga po, lagi po nating tatandaan, sinabi natin kanina, na panalunan na po ng ating Panginoong Hesukristo yan. Tayo ay dinideceive o nililinlang lang ng ating kaaway na si Satanas. Ayan po. Tayo ay binigyan ng sandata ng ating Panginoon laban kay Satanas. Sinabi ko na rin po yan na panalunan na natin ng Panginoon yan. So, we wrestle not only against spiritual forces or evil spirits, but also yung sa mismong sa atin, yung pong pangalawang binanggit natin kanina. There is a battle within ourselves, between our spirit and our flesh. Ayan. Nung tayo po ay na-born again, we were born again not literally, not physically, but spiritually. Tayo po ay ipinanganak ng muli sa spiritu. Kaya nga po, yung ating dating sarili ay dapat nawala na, namatay na. Ang Panginoong Jesus, ang kanyang Holy Spirit po, ang nabubuhay na sa atin. Hindi na po yung dating sarili natin. The old self is gone and the new is now put on. O yun na po ang nabubuhay sa atin. Nung binigyan po tayo ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus, nabanggit yan sa unang Thessalonica 5:23. At tayo po ay binigyan ng bagong buhay, sabi po sa Titus 3:5. Tayo ay mga kawal ng Panginoon. We are warriors, we are soldiers of Christ. At bilang mga soldiers of Christ in the spiritual battle, tayo po ay dapat meron ding mga paghahanda na ginagawa. Katulad po ng mga sundalo, mga pulis, bago po sila pumunta sa kanilang digmaan o sa kanilang trabaho o bago sila maging sundalo, matitinding training po ang kanilang ginagawa. Ano po daw itong mga ito? Tayo ay pupunta sa labanan, dapat alam natin ang ating sarili, ang ating identity, ang ating nasyonalidad. Ang mga sundalo, dapat nilang alam na sila ay Pilipino. Kung sila man ay idadala
sa labanan na literal o na physical. Pangalawa po, alam at kabisado ang sandata. Na kaya po ang mga sundalo matitindi at rigorous ang kanilang mga training sa paghawak, hindi lang po sa physical na katawan, sa paghawak ng mga sandata nila, mga baril at kung ano-ano pang mga ginagamit nila sa labanan. Even yung tactics na ginagamit nila sa isip ay pinapractice at tinetraining po sila dyan. So tayo po, dapat kabisado din natin ang ating sandata. Ano po iyon? Malalaman po natin mamaya. Kilala ang mga kaaway. Pangatlo po ito, kilala ang kaaway at alam ang taktika nito. Kilala po natin ang ating kaaway ay si Satanas. Dapat alamin din natin ang mga taktika nito. Ang kaaway po ay sinungaling. Si Satanas po ay sinungaling, mapaglinlang. Mamaya po, titignan natin yan. Kaya dapat, sabi nga po ng ating Panginoon sa kanyang salita rin, dapat maging wise tayo. Dapat tayo ay maging wise. Number 4, may kasabikan na makauwi sa totoong tahanan. Sa isa pong sundalo na nasa isang labanan ay hindi nawawala sa puso niyan yung makita muli ang kanyang pamilya, makauwi sa kanyang tahanan. Gayon din po tayo. Ang nationality natin ay hindi dito sa mundo, hindi sa earth, kundi sa langit. So habang tayo po ay nakikipagbaka, lahat po ng ito ay ginagawa nating paghahanda para po natin matapos natin ang ating mission dito sa lupa at makapunta na sa ating langit na bayan. Ayan, ang pinakamasarap na ating mapupuntahan. So punta po tayo sa pinakauna. So, pag-aaralan po natin dito yung ating identity as the child of God, as Christians. Pangalawa po, tignan natin ang gera. Ano ba yung mga sangkap nito? Ano ba yung nangyayari dito sa spiritual warfare na ito? At yung pangatlo po, ano yung ating mga sandata na ibinigay sa atin ng Panginoon? So, unahin natin po, the child of God. Tayo po ay mga bagong nilalang nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Kaya tayo ay na-born again spiritually. 2 Corinthians 5:17, the old self is gone and the new self is put on. Ganun din po, may pagbabago ng isip, ng diwa. There is a renewal of mind when we are in Christ. Tayo po, ang lahat sa atin ay merong pagbabago ng isip. Bakit po kaya sa isip nagsisimula? Mamaya po mas malalaman natin, mas maiintindihan natin. Sinabi po yan sa Romans 12:3 at Ephesians 4:23. Sabi rin po ay dapat meron tayong paghahandog ng ating mga sarili, ng ating mga katawan. This is the temple of the Holy Spirit. We should offer our bodies as a living sacrifice to the Lord. At ang ating inuuna bilang mga anak ng Panginoon, ang ating na identity, dapat inuuna natin ang kaharian ng ating Panginoon. Priority natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pagpaplano. Even everything in us, even our finances, even our time, ayan po, priority natin ang Panginoon at meron po yung kalakip na pagpapalang ibibigay ang ating Panginoon. So ang ating Diyos ay binigay niya po sa atin lahat ng dapat nating gawin. Ayan, tayo po ay, huwag nating kalimutan na tayo po ay mamamayan ng langit. We are citizens of heaven, not of this world. We are not of this world, but we are citizens of heaven. Kaya wag po tayong wag nating mahalin ang mundo dahil tayo po ay dumadaan lamang dito. We're just having pilgrims here on earth. Papunta po tayo sa ating tahanan, ang langit na bayan. At tayo po ay dapat maging disipulo ng ating Panginoon nung siya'y ating tinanggap. Ano po ba ang ginagawa ng disipulo? Ang disipulo ay sumusunod sa utos ng Panginoon at ginagawa ang mga pinapagawa at tayo ay nabubuhay ayon sa ating master, sa ating Panginoon. Ang bawat isa po ay we are commissioned na i-share ang salita ng Panginoon kahit po sa oras ng pandemya. Kahit wala po tayong physical, face-to-face meetings, pwede po yan sa ating social media. Let's take advantage of the technology that we have. Ayan po. Number 8, tagapamagitan natin ang ating Panginoon. Kinikilala po natin yan. At kinikilala natin at ating pinoproclaim ang pagiging ahead ng ating Panginoon sa kanyang
iglesia, the body of Christ. And then, number 10, ang authority po ay nasa ating Panginoong Jesus. At ang ating nagbigay din po ng authority ang Panginoon sa iglesia, sa kanyang iglesia upang ikalat natin ang salita ng ating Panginoon. At number 12, ito po ay napakaganda, ang authority sa pangalan ng ating Panginoon. Heaven and earth, ang isa lang po ang pangalan na maitataas. Yan ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. No other name but the name of Jesus. Every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Siya lamang po at wala nang iba. All authority has been given to Him. Recognize po natin at nararanasan natin ang pagpapalang dala ng ating Panginoon. Yun po tayo. Yun po ang pagkakilala sa atin. Tayo'y anak ko lang pa nga po yan eh. Tayo anak ng ating Panginoon at tayo ay in-equip niya. Hindi tayo citizens ng mundo, kundi tayo po ay citizens na ng kalangitan nung tinanggap natin ng Panginoon. So, sa number 2 na po tayo. Our warfare. Ano ba itong labanan na ito? Ang una po dyan, yung labanan sa laman. Because we are still in the flesh. So, yan ang isa sa inaatake ng kaaway ni Satanas sa atin. Pero, ang mga katotohanan ay magpapalaya sa atin, magagamit natin. Sabi po dyan, the old man has been crucified. Nung tinanggap natin ang Panginoon, yung dating tayo ay na-crucify na kasama si Kristo dun sa krus. Kaya ang nabubuhay na sa atin ay hindi yung old self natin, hindi yung makasalanan, kundi ang Panginoong Hesukristo ang nabubuhay na sa atin. Sabi po yan sa Romans 6:3-12. Ayan. Putting on and putting off. Katulad din po ng una, let's put on the new self. Ito po yung bagong bigay sa atin ng Panginoon and put off the old. The old has been gone and the new has come. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoon. Isa po yan sa ginagawa din ng kaaway. Sanabi ko na kanina, ipapaala yung ating mga kasalanan na wala na, pinatawad ng Panginoon, kinalimutan niya, ibinabalik niya po yan, pinapaalala sa atin. Saan nagsisimula? Sa isipan. Kaya mamaya po pag-aaralan din natin yan. Letter C, works of the flesh. Ano po yung mga pita pagnanasa ng laman? Dahil tayo po ay nasa laman, may mga struggles pa po tayo. Ano po ang mga ito? Nasa Galatians 5:16-21 po ang mga yan. Yung sabi po diyan sa Galatians 5:16-21, ang pagnanasa ng laman ay kalaban ng espiritu, ay hindi kagustuhan, hindi gusto ng espiritu, at ang mga gusto ng espiritu ay hindi kasundo ng pagnanasa ng laman. Kaya ayan po yung mga pakikiapid, pagkapuod, pagkainggit, pagkabahagi, pangangalunya, marami pong nandiyan at iba-iba pa ang nakalagay doon. So ito ay mga pita ng laman, mga ginagawang bitag ni Satanas para po tayo ay madapa o masilo niyang muli. Pero tayo po ay binigyan ng Panginoon ng sandata para sa labanan siya. Paano po natin lalabanan itong mga pita ng laman na ito? Ayan po. Sabi po dyan, by the help of the Holy Spirit. Pag diniretso po natin yung pagbabasa ng Galatians 5, after 5, mula po sa 22, makikita po natin dyan yung fruit of the Holy Spirit. Kapag po ang ating Panginoong, ang Holy Spirit ang nananahan sa atin, naghahari sa atin, ang nagkokontrol sa atin, ito po ay nagpo-produce ng fruit of the Holy Spirit. Sinasabi ko po fruit kasi isang set po ito. Hindi pwedeng wala yung isa. Dapat isang set. Ano po ang mga ito? Hindi ko po siya nailagay dito. Nasa na siya? Ayan, ipagpapatuloy po natin. Makikita po natin yan mamaya. Ito po ay siyam na mga katangian na fruit of the Holy Spirit. Tapos po, isa pa rin pong paraan para malabanan natin ang pita ng laman ay yung i-recognize natin na tayo po ay mga anak ng Diyos at yung dating tayo ay wala na. At isiwalat po natin ang salita ng ating Panginoon.
yung spoken words po ng Panginoon ay very powerful. Ayan po. Sabi po sa Romans 8:8, Satan appeals to the flesh. Alam niya po kasi na karamihan or marami na nagiging loophole ito o kahinaan yung flesh dahil nasa laman pa po tayo. Pero hindi po yun magiging excuse dahil tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan at ng sandata ng Panginoon. Kung merong mga pagkakataon tayo po ay natatapilok, nadadapa, ang Panginoon po ay nagsabi na every time that we fall, we should get up at tayo ay humingi ng tulong sa Panginoon. Endless po iyon. Ayan. For Christians to be victorious in spiritual warfare, the flesh must be crucified. Lagi po nating ipaalala that our old self has been gone at it has been crucified on the cross with Christ. Tinitira po ni Satanas ang nasa ng laman. Sabi po dyan sa Galatians 5:24. Sabi rin po, ang kasalanan ay nagsisimula sa isipan. Kaya yung sinasabi po natin kanina, yung binasa nating pahayag ng Panginoon, ginagapi ang mga maling katwiran, sinisira ang maling katwiran, ginagapi ang mapagpataas na kaalaman laban sa Panginoon at ginagapi ang ang kaisipan upang ito'y sumunod sa ating Panginoon. It all starts in the mind. Mamaya po makikita nyo, the battlefield or the battleground is the mind. So kapag may naisip na tayo, ay nag-aalala ka na, ay paano kami bukas? Lagi na po natin yung labanan ng salita ng Panginoon. Kasi po nagsisimula siya rito. Ang kasalanan ay nagsisimula sa isipan. May nakita tayong isang maganda or nakakabighani. Alam natin, ang Holy Spirit ang mag-i-impress sa atin, magpapaalala sa atin. Doon pa lamang po ay i-control na natin. Dito pa lamang sa isipan ay i-control po natin. Huwag nating hayaan lumabas siya, dumaloy sa aksyon. Ayan po. I-rebuke ang masamang kaisipan, speak God's word to it. I-rebuke po natin kung ito'y tungkol sa pag-aalala, alalahanin natin ang mga pangako ng Panginoon. Kung ito'y sa karamdaman, ay baka may cancer na ako, i-rebuke po natin yan at i-declare natin ang mga salita ng Panginoon. Ay baka mahawa ako ng ganito, i-declare po natin ang salita ng Panginoon. Sabi po sa Romans 8:13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ayan po. Kaya tayo din po ay tinitrain ng Panginoon sa spiritual warfare. Letter D, the fruit of the Holy Spirit. Yan po ay isang panlaban natin. So, ang sabi po dyan, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil ng sarili, yung self-discipline. Yan po ay buong package. Hindi po pwedeng wala yung isa. Kaya tinawag siyang fruit of the Spirit. Isa lang. Isa po siyang package. So, if you want to produce the fruit of the Spirit, dapat po tayo ay manatili sa ating Panginoon. We should abide by His Word. Sundin, pag-aralan ang Kanyang salita. Sabi rin po yan sa John 14:21-24. Number 2, ang mundo. Tayo po ay nasa sa mundo pa. Ang sanglibutan sa John 17:14. Ano ba ang kondisyon ng mundo? Ito po ay nasa impluwensya, nasa kontrol ng kaaway. Sino po ba ang Diyos ng mundo, kundi si Satanas? Nabanggit po yan sa 2 Corinthians 4:4. These things we have to recognize. Kaya wag po tayong magpalinlang na napapamahal tayo sa mundo, sa lust of the eyes, sa mga nakikita nating mga material na bagay o kung ano man ang pinifeed ng social media sa ating mga isipan. Balik po tayo dun sa ating nature na ibinigay sa atin ng Panginoon nung siya'y tinanggap natin. Yun ay makikita sa kanyang salita.
Jesus came to save the lost inhabitants of this world. Sabi po sa John 3:16 to 17, ang ating famous verse. Christians are not to love this world because we are not for this world. Tayo po ay para po sa kalangitan dahil tinanggap na natin ang ating Panginoon. Ito po isa rin pong karamihan po nagiging patibong po ito sa maraming Kristiyano. Yung mga ideologies, mga philosophies ng mundo na minsan ay ginagamitan ng logic, ng rationalization, ay oo nga ganito, ganyan, sa ating kaisipang pantao ay napapaayon tayo, nagkakaroon na ng nagko-compromise na po tayo. Yun po yung sinasabing let's guard our mind. Gapiin natin yung mga maling katuwiran, maling kaisipan. Dapat sirain natin. Kaya tayo po dapat ay maging watchful, maging vigilant, maging careful. Ayan po. Sinabi po yan sa Colossians 2:8 at sa iba pang mga verses dyan na naka-flash po sa screen. Christians are to be light of the world. Tayo po ay ilaw ng mundo, asin at ilaw ng mundo. So tayo po ay paano po mangyayari yon? When Christ lives in us, dapat po nagra-radiate yon sa atin. Hindi naman po ibig sabihin na literal, na yung ating buhay, yung karakter, yung fruit of the Holy Spirit ay nakikita po sa atin. That those who are lost would see Christ in us, would see light in us. Those who are in the kingdom of Satan ay makakita po sila ng ilaw, ng pag-asa na nanggagaling sa Panginoon na ipapakita, nag-glow sa atin. Ayan po. Even with our fellow Christians, baka po meron tayong mga fellow Christians na sa pakikipaglaban ay sugatan na, tayo po ay maging light of this world. Kaya po tayo kinomisyon ng ating Panginoon na ikalat, ibahagi ang kanyang salita. Not only in words, not only in through words, but also through our lives as well. Pagpapatuloy po, letter H, Christians are to set their heart on the things of God. Ang priority po natin ay ang Panginoon. Sabi nga po, in terms of material things, let's mag-ipon tayo ng ating kayamanan sa kalangitan. Ayan po. Matthew 6:33 again. Ayan, sa atin pong pagpapatuloy, letter I po, do not conform to the world. Tayo po ay hindi taga-mundo, kaya wag po tayong ayon, wag tayong magkompromiso, wag nating i-bend ang katotohanan para sa mundo. Ayan po. Next ay, dapat po nating tandaan na ang mundo ay bulag sa katotohanan. Kaya dahil po ito'y nasa impluwensya pa ni Satanas. Ang mga tao po ay, maraming tao ang hindi nila alam na sila ay nasa kadiliman. Sila po ay deceived ng kaaway. Kaya tayo po ay magpatuloy sa pagiging ilaw ng mundo, ng sanlibutan. At yung pong ilaw na yon ay manggagaling sa ating Panginoon. So let's continue, let's move on. Sino ba ang ating kaaway sa warfare na ito, sa labanan na ito? Walang iba kundi si Satanas. Tignan nyo po, siya po ay organized. Kaya yung mga taktika niya, yung deception niya, nag-o-observe po yan, tinitignan kung paano tayo atakihin. Pero sabi po ng Panginoon, dapat wise tayo at tayo ay mas makapangyarihan sa Kanya. Bakit? Hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa ating kapangyarihan na binigay ng ating Panginoon. Sabi po dyan, praise upon people. Ang binibiktima niya ay ang mga tao, lalo na po yung mga mahihina, tinitignan niya yung kahinaan, lalo na kung merong mga strongholds. Ano pong ibig sabihin ng strongholds na iyan? Yung halimbawa po, may mga nakaraan o may mga past na hindi pa isinusuko sa Panginoon o kaya may galit, pwedeng maging stronghold po yan ng kaaway para po tayo ay gapiin, para tayo ay biktimahin, para tayo ay linlangin. Yan po. Kaya lahat-lahat po. And when we pray to the Holy Spirit na i-reveal niya po sa atin yung mga yon at isuko natin sa Panginoon. Total surrender to God, to His Holy Spirit. Dapat po ay si Satanas po ay yan po ay nagte-tempt po siya, nanunubok. Yan po yung ginagawa niya.
kumbaga nagta-trial and error yan kasi ang tinitignan po, ang battleground po ay ang isip, hindi naman po niya yan na naaarok. So kaya nagtatempt po siya kung saan tayo nag-react o napatibong o natalisod o nadapa, yun po, doon tayo titirahin. Kaya ito po ay nire-reveal ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya maganda pong pinag-aaralan natin. He blinds the mind, ang binubulag niya ang ating kaisipan, nag-uudyok siya ng mga maling kaisipan. Ayun po. And then, ang mga makasalanan po ay under the rule of Satan. Dalawa lang po yan. Kung hindi ka sa dyablo, sa Panginoon ka. So, kung hindi ka tumanggap sa Panginoon, nasa kaharian ka ng kaaway ni Satanas. Nasa Biblia po yan. Hindi po yan gawa-gawa ng tao. Nasa salita po yan ng Panginoon. Black and white po. Ayan. Contends with God's people. Kinakalaban niya talaga ang mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi po yung mga wala sa Panginoon, nandun na yun sa kingdom niya. Kaya ang pinupuntirya niya ay yung mga pwede pa, gusto niyang maisama. Yung mga umalis sa kanyang kaharian ay gusto niyang ibalik. Bakit ko po sinabing umalis? Nung wala pa po tayo kay Kristo, di pa natin siya tinanggap, nandun pa tayo sa kaharian ni Satanas. Pero nung tinanggap po natin ng Panginoon, tayo po ay naligtas. Siya rin po ay magaling mameke. Cosplayer ba ito? Siya po ay magaling mameke, pwede po siyang magpanggap na fakes being angel of light. Hindi ka po niyan papakita, organize po at matalino, deceptive nga para siya ay makapag-deceive, ay gumagamit siya ng taktika. Mga peke, mga fraud, yun po. Is behind false doctrines, tandaan po natin ito, ang mga maling katuruan, siya rin po ang may pakana niyan para maloko ang mga tao, akala nila, ang sinasamba nila, pinaglilingkuran nila ay ang Panginoon. Yung pala ito ay mga bent truth, false doctrines. So sa kaisipan ng mga taong yon, sila ay sumasamba sa Panginoon, but they do not know na ito ay mali o ito ay isa sa mga snare, patibong ng kaaway. Kaya magpatuloy po tayo. Is a fallen angel. Nasa Isaiah po yan. Next, si Satan ay, ito po ang paalala natin sa kanya, sa Revelations 20:10. Siya po ay may katapusan. Doomsday po ni Satan. Sabi nga nila, pag si Satan, tayo ay tinetempt, ginugulong ating utak, pinapaalala niya ang ating nakaraan, mga kasalanan, gawin po natin, ipaalala natin sa kanya ang kanyang future. Dahil alam niyang siya'y talunan. So, ang ginagawa lang po niya ngayon ay talagang nansisila lang siya ng loloko. So, our warfare, the battlefield. Saan ang battlefield? Meron ba kayo nakitang nag-espadahan? Hindi po siya sa physical. Ito po ay sa ating isipan. Kaya sabi po dun sa una nating binasang pahayag kanina ay sirain ang mga maling kaisipan, katuwiran, gapiin ang mga maling kaisipan at kumbaga ay what do you call the right term ay i-manage, labanan o ang mga kaisipan na maging obedient sa ating Panginoon. Ayan po. A believer must have their minds renewed by the word of God to effectively resist Satan. Resist Satan and he will flee from you. Ang carnal mind po, ito po yung salaman pa rin. Carnal mind is open to the devil's attack. So, sa pagbabasa po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, ito po ay namamatay unti-unti at ang nagdo-dominate ay ang salita ng Panginoon, ang katotohanan. Satan seeks to plant a stronghold in our minds in which he can exercise a measure of control. Ito po yung binabanggit natin kanina. Sa utak niya is inuukil-kil yung control na yon. Halimbawa po, a stronghold could be yung unconfessed sin o kaya meron tayong galit o kaya may nangyari na doon siya nakita niya may eksena o pangyayari sa ating buhay na nagkaroon ng matinding epekto sa atin. Babalik-balikan niya iyon para tayo ay masira ang ating pananampalataya. Ganun po siya, ganun panloloko ang ginagawa po niya. And then, these strongholds can come through our fleshly lusts, pride, doubt, and unbelief, and
sa mga paninira, pananakit ng tao, ito po ay nagmamanifest kapag po hindi natin nagapi. Kaya sabi doon sa 2 Korinto 10:3-5 ay dapat ito po ay gapiin natin. Tandaan po natin ang ating kaaway ay hindi sa laman at dugo. Ito po ay nasa spiritual realm. Kaya dapat po tayong maging aware, maging vigilant, maging wise. Paano po mangyayari yon? Sa gagamitin nating sandata. Sa isip pa rin po ito, nanlilinlang si Satanas, katulad ng ginawa po niya kay Eva. Natatandaan niyo po ang ginawa niya kay Eva sa pag-aaral po, yung taktikan ginamit niya kay Eva ay yun din ang ginamit niya sa Panginoon nung ang Panginoong Jesus ay nag-ayuno ng 40 days. Parang ang uunahin niya po doon ay inuukilkil niya sa isip ni Eva na magkaroon ng pag-aalinlangan sa Panginoon, ng doubt sa Panginoon. Tapos po ay ang sinabi niya doon kay Eva na magkakaroon siya ng independence para magiging katulad siya ng Diyos. Malalaman mo ang tama at mali. So pride na po yun. At patuloy pa rin yung siyempre po gusto ni anong pakiramdam, kumbaga yung pride ay yun ang pinupush niya. Kaya nabitag po si Eva. Ganon din po ang taktika na ginawa niya sa Panginoong Jesus. Pero ano po, kung babalikan po natin yung tagpo na yon sa buhay ng ating Panginoon, sa bawat salita o temptation na binibigay sa kanya ni Satan, ano po ang ginagawa ng Panginoon? Salita po ng Diyos ang ibinabalik sa kanya. Yan ang pinakamagandang sandata. Ang salita ng Panginoon. Ipinakita po sa atin ng Panginoong Jesus paano lumaban sa Satanas, paano magkaroon ng spiritual warfare. Ayan po. So our Lord resisted Satan by speaking the written word of God. Sa 2 Corinthians po 10:3-5, nabanggit na po natin yan. At gayon din po sa James 4:7. Meron tayong sandata, hindi po ito makamundo. Ang strongholds po, ito po yung mga areas sa buhay natin na kontrolado pa ni Satanas. Kaya dapat po isurrender natin. At yan po ay nagsisimula sa isip. The battleground, the battlefield is the mind. It all starts here. Basahin po natin ng 2 Corinthians 10:3-5. Ang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay kailangan. Ito po ay ating sandata. Ang imagination natin po, sa nagsisimula rin po yan, battlefield ulit, sa ating kaisipan. Halimbawa po, dyan po magsisimula yung mga tanong, ay totoo ba yun? Ay bakit nangyayari yun? Bakit namatay ang aking mahal sa buhay? Bakit may pandemic? Mahal ba kami ng Panginoon? Bla bla bla. Dyan po, yung mga imagination, pinapaisip ng kaaway. Gapiin po natin ito. Isirain po natin ito. I-control po natin ito. Sakalin natin agad. Paano po natin gagawin ito? Aminin po natin na mali yung kaisipan na iyon. Tapos utusan natin itong umalis. May kapangyarihan po tayo na binigay ng Panginoon. Let's control our mind. Okay? At magdeklara tayo ng salita ng ating Panginoon. Let's use the Word of God as our weapon. Di ba po? The sword of the Spirit is the Word of God. It's an offensive weapon, sandata. Pang-apat po, yung thoughts natin. Yung mga meditations natin, yung mga reflections na akala natin okay, minsan pala ay nabibend na ng kaaway, unti-unti na siya nagpapasok ng maling kaisipan, so maging watchful po tayo doon. Even, siguro po kung nararanasan nyo na rin yung habang nagbabasa ng Biblia, minsan lumilipad yung isip, taktika po yan ng kaaway, kaya balik po tayo ulit sa pagbabasa ng Biblia. Ayan po. Weapons of the warfares. Ayan, may isang illustration po dyan ng isang armor nakalagay po dyan. Nakikita po natin ito sa Ephesians 6:10-18. Sabi po dyan, ang unang-una po nating weapon ay nasa atin, and that is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang tutulong sa atin, ang magbibigay sa atin ng power. It will help us. The Holy Spirit will
help us. Kaya importante po that we pray in the Spirit. Mamaya po makikita nyo rin yan. Sabi po sa Acts 1:8, yung pinangako ng Panginoon bago siya pumakyat sa langit, ipapadala niya ang ating makakatulong, ang ating comforter na magbibigay sa atin ng power. Power to preach the gospel, and as we preach, we are doing a battle. We are claiming territories of the enemy. Kiniklaim natin yung teritorya niya. Pag ang isang kaluluwa ay tumanggap sa Panginoon, isang teritoryo yon na ikinlaim natin para sa Panginoon. At ang number 2 po na sandata natin ay full armor of God. Makikita po natin yan sa Ephesians. Sabi po dyan sa ating illustration, yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shield of faith, sword of the Spirit, yung Word of God, choose to spread the gospel of peace. Tignan po natin isa-isa, ayan siya. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo, yung ating pananampalataya. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu, the sword of the Spirit, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ano po yung isa pang sandata? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang. Ang mga hinirang po yung ating mga kapwa, mga Kristiyano, na lahat po tayo ay maging victors. Ano po yung mga sandatang ito? Yung complete armor. Una po, sinturon ng katotohanan. Tapos po yung at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Panangga ang pananampalataya, shield of faith, at siyang papatay sa mga nagliliyab. This is the defensive, pangsangka natin sa mga atake ng kaaway, mga palaso, nagliliyab na palaso ng dyablo. At isuot ang helmet ng kaligtasan, hindi lamang po sa pagbumotor, ha? Sa spiritual realm po, ito yung helmet ng kaligtasan. At ang tabak ng Espiritu, ang salita ng Panginoon. Ang sword po ay ito yung offensive. So kapag may umaatake sa atin, igamitin po natin ang salita ng Panginoon. Katulad po ng ginawa ng Panginoong Jesus nang siya'y tinukso ng dyablo ni Satanas. Ang ginamit na panglaban ng Panginoon ay ang salita ng Panginoon. At yung huli po ay yung manalangin. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo ng patnubay sa Espiritu at laging maging handa at patuloy na ipanalangin ang mga kapwa natin hinirang ng Panginoon. Yan po ang ating full armor. Yan po, nabanggit na ulit dyan. The truth, righteousness, salita ng Panginoon, salvation, and the sword of the Spirit. Ay isa ko pong gustong sabihin dyan, the word of God, yung binibigkas po natin, it's a sharp, two-edged. Magkabila yung, what do you call that? Yung kanyang talim. Ayan po, kaya pagka tinusok, magkabila ang sugat. Yun po. So, Christians must speak God's word in the face of Satan's temptation. At mga kapatid, kahit ang Satanas, alam niya ang salita ng Diyos. Minsan, gagamitin yan para tayo linlangin. Kaya dapat tayo po ay maging matalino. Sabi po sa James 4:7, ito po ay napakagandang pangako ng ating Panginoon. Submit yourselves therefore before the Lord. Resist the devil and he will flee from you. What is the key there? Submit ourselves sa Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya. Resist the devil and he will flee from us. Napakaganda po, di ba po? Ang susi, isa sa susi ay ang pagsunod sa ating Panginoon. At ang panglima po ay ang pananalangin. Praying in the Spirit is edifying. Nabanggit na po ito sa isa at nating pag-aaral, I think sa SOM. When we have been baptized by the Holy Spirit, tayo po ay nag-speak in tongues,
Tayo, yan po ay praying in the Spirit. Every time that we have a chance, let's do that. Yun po ay ang nagme-mediate po sa atin. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit para tayo po ay idulog sa Panginoon yung ating mga inaasam-asam or kung ano man po yung struggles natin. And that is self-edification. Intercessory prayer, katulad po ng ginagawa ng ating mga prayer warriors, prayer of agreement. When we pray in congregation, nag-agree tayo. Sabi po ng Panginoon dyan sa Matthew 18:19, kung anong pinagkasunduan dito ay i-honor niya sa langit. For answered prayers, mga patotoo, mga tinugon ng ating Panginoon. Meron pa po dyan. Ano daw po yung nakakahinder sa ating mga panalangin? Yun pong doubt. Kapag po tayo ay merong doubt, kapag merong unforgiveness, kapag mali po ang ating layunin ng ating panalangin, yung motibo natin baka mali. Meron din po na sinasabi dyan, na-share na din dati, ang panalangin daw po ng mga matutuwid na tao ay maraming pakinabang. So, let's continue to live a righteous life and continue to pray. Sabi din po, dapat po tayo pag nanalangin ay may pananampalataya. Hindi daw po tayo nakaka-receive kasi hindi natin hinihingi. So, let's also be specific on that one. And let's not be double-minded. Pag tayo po ay nanalangin, let's claim it. And that yung faith na meron po tayo ay ating palalimin pa. Let's ask the Lord in faith. Tandaan po natin, walang imposible sa ating Panginoon. Number 4, the name of Jesus as our warfare, as our weapon. Above every name, ang Panginoon lang, ang Diyos. Sabi po yan sa Philippians 2:9-10. Every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus alone is the Lord. All powers in heaven and earth ay binigay po sa Kanya. His name in salvation, sabi po sa Acts 4:12, there is power in the name of Jesus. And when we say the name of Jesus, let's claim that power. Okay? His name in prayer, ginagamit po natin, tayo manalangin sa pangalan ni Jesus. Yung authority ay binigay sa kanyang pangalan. Pag nagbaptize sa ngalan ng ating Panginoon din, at pag nag-anoint ng may sakit, we pray for them, we lay the elders lay their hands on them in the name of Jesus. At ang pang-apat po natin, ang ano pa yung ating sandata sa warfare, yan po ang ating pagpupuri sa Panginoon. When we praise the Lord, katulad po ng ginawa ni Haring Josaphat nung sila'y merong gera, ang ginawa lang po, ang binigay sa kanilang salita ay magpuri, mag-worship sa Panginoon, nagpatugtog. Anong nangyari sa kalaban nila? Nagulo sila, nagulumihanan. So, natalo po sila. Praise brings God on the scene. When we praise, di ba po yung iba nag-share na pag meron silang problema, mag-praise tayo sa Panginoon at talagang mararamdaman natin ang direction, ang presensya, ang tulong ng ating Panginoon. What the world considers weak and foolish many times is the very things that God uses. Hindi po natin maitatali ang kaisipan at kaparaanan ng Panginoon. So sabi po dyan, di ba po yung iba tinatawag nila, mga borbolen daw yung mga born again, tapos ginagawang katatawanan. Pero yan po ay nakikita ng Panginoon. What the world considers weak and foolish many times is the very things that God uses. Katulad po ng pagpili niya sa kanyang mga alagad, mga faceless, pero sila po ang pinili ng Panginoon. God is worthy of praise. Amen. Sabi po dito po tayo magtatapos, yung panglima po nating weapon, yung faithfulness ng Panginoon. Manghawakan tayo sa katapatan ng ating Panginoon. Yan mga kapatid, ang ating mga weapons na gagamitin. Tayo ay nasa digmaan, pero sinisigurado ng Panginoon ang ating katagumpayan. Tayo lamang po ay sumunod sa Kanya at gawin kung ano ang ating dapat gawin. Basahin ang Kanyang salita. Tayo po ay magbasa at isabuhay, manalangin, laging gamitin ang pangalan ng Panginoon. Ayan po, isuot natin ang baluti, ang armor of God. Tayo po ay magpuri sa Panginoon at panghawakan ang kanyang katapatan. Kahit kailan, walang isang segundo na hindi naging tapat sa atin ng Panginoon. All the time po ang kanyang katapatan. So tayo po ay sa conclusion na
bilang na mga anak ng Diyos po ay tayo po ay meron po tayong spiritual warfare because we also we belong to a spiritual kingdom, and that is the kingdom of God. At ang kalaban natin ay spiritual kingdom din ni Satanas. Sabi po sa Lucas 11:23, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. So tayo po, sa Panginoon po, it's either sa Kanya ka o wala ka sa Kanya. Hindi po siya yung, minsan nandun ako sa Panginoon, pagka ganito, dapat po all throughout, consistent. Tayo ay binigyan ng kasama na magbibigay ng kapangyarihan sa atin. Yan ay ang banal na espiritu, ang sandata, at ang salita ng ating Panginoon, ang ating sandata. Ang Holy Spirit would give us the power and the leading. Ang salita ng Panginoon ng ating sandata, of course, with the other armor of God. Ayan po. Pinagtatagumpay tayo ng ating Panginoon dahil lahat po ng yan na ginagawa ng kaaway ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoon nung siya po ay namatay sa krus at muling nabuhay. We are victors in Christ. We may stumble at times, pero let's continue on rising up and holding on to God's promises and magpatuloy sa ating laban. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aming napag-aralan. Dalangin namin na ito po ay lagi mo pong palalimin pa sa aming mga puso at isipan. Gabayan niyo po kami at tulungan pa at ilagay ang desire na mag-aral pa ng iyong salita sa aming mga puso at isipan. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ingatan, Panginoon, pagalingin lahat ng may sakit at katagpuin po, Panginoon, lahat ng may pangangailangan, anuman po ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa kanyang mabuting mensahe. Bago po tayo dumako sa ating pananalangin para sa ating mga tithes and offering, remind ko lang po kayo na meron po tayong morning devotions every Monday and Thursday po, 8 a.m. Bible study po. Every Wednesday naman po yon, 8 p.m. naman po. And meron po tayong prayer meeting every Friday po, 7 p.m. At ang ating School of Ministry every Sunday po, after po nito, 3 p.m. And ang ating online Sunday service. Patuloy po nating suportahan ang ating mga gawain. Tinatawagan ko po si Brother Bono para po pangunahan po tayo sa ating panalangin para sa ating mga kaloob. And yan, isa napagandang mensahe mula sa ating pastor, at kaya naman ay dadako na tayo sa ating pagkakaloob. At sa mga magkakaloob, kung meron man nalilito ay pwede tayong humingi ng tulong sa ating mga coordinators. Sila Sister Wena, Sister Ellie at Sister Lorna. At pwede rin naman tayong humingi ng tulong sa ating mga sari-sariling church. And ngayon naman ay dadako tayo sa pananalangin para sa ating pagkakaloob. At hinihiling ko ang bawat isa na itikat ang mga mata ninyo at tayo ay manalangin. Lord, salamat po muli sa panibagong araw na ito na pinagkaloob niyo, Lord. And Lord, salamat kami sa mensahe na pinagkaloob niyo sa amin, Lord. Lord, sa aming pagkakaloob ngayon, Lord, hinihiling namin, Lord, na bless niyo po ang aming mga kaloob, Lord. Ito ay sana magamit sa ikaganda at ikalalawak ng inyong tahanan, Lord. And Lord, hinihiling rin po namin na pagpalain niyo po ang bawat isa na nagkaloob po, Lord. And ganun na rin po sa mga taong gusto magkaloob ngunit walang pera or walang kakayanan, Lord. And kaya na rin po ang mag-bless sa kanila at magbigay ng biyaya. And Lord, hinihiling lang po namin, Lord, na pagpalain niyo po kami at ang aming mga kaloob, Lord. And Lord, muli po binabalik namin sa inyo ang papulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At dyan po nagtatapos ang ating online Sunday service. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at patuloy na suporta sa ating gawain. Patuloy lang po tayong manalangin. Yun lamang po at God bless us.